DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oy, yung mga marurupok ha? Ayan. Abay, ingat-ingat ha? Abay, sabi nga sa Greek mythology mga kuyang mga ating ha? Beware of the Trojan horse. Abay, ngayong panahon sa Pilipinas, ang warning ngayon ay beware of the Viva Max Babes ni Vic Del Rosario. Wow! Ano to? Modern Dobby Beams? Oras Bishop Ephraim Pahutagana, alas 8:19. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Magandang umaga Pilipinas. Abay, maulan-ulan, ambon-ambon. Abay, ingat-ingat po tayo pero may mga lugar na malakas ang ulan ha. Lalo na sa Bicol at northern eastern part ng Luzon. Talaga naman. Abay, naimbag nga bigat Apo Presidente. Good morning, Malacanang. Sabi nga when it rains, it pours talaga. Ha? Ayan. Good morning, Mr. Gambling Man of DOH. Talaga naman ano ha? Yan na nga bang sinasabi natin ha? Apo Condring Estrella. Di mo i-recommenda ngayon Apo Lakay. Ayan. Ba't hindi nyo na background check man lang ha? Abay, ano nangyari sa, di ba kinukonsulta ang mga taga-ISAP? Yung Apo Gerald Dick De Leon. Ang bir, dapat naman kasi bago nyo isubo kay Presidente, ayan, i-background yung mabuti, hindi porke inirekomenda nung taga-Pangasinan na caretaker, Apo Condring, tinatanggap nyo na kaagad. Ay ba'y dapat binabackground muna. Ayan, nalaman tuloy. Sabi nga natin, may palayaw pang alias na Louis. Ayan, parang bagyo, Luis. At inamaan na magaling ha? Patay tayo dyan. Paano yan? Ha? At saka hindi lang yan ha? Baka di pa alam to ng Malacanang, Apo Condring, ha? Abay, yung sikat na controversial na dating tauhan nung nag-resign daw, ayan, na dating Health Secretary Ted Herbosa, yung tupi ba ang pangalan nun? Yung magaling daw magdala ng bag yun Ano ba yung bag niya? Louis Vuitton, Gucci, Chanel. Abay, ni-retain nitong si Secretary Brix Pujalte. Bakit? Paano na ang plano ni Mrs. Pujalte? Abay, tatakbo pa naman sana ng congresswoman sa Bicol yan. Wala na. Ang tanong anong gagawin ng Malacanang? Pwede bang bawiin niya na Mr. President dahil definitely hindi ito lulusa sa Commission on Appointments. Attorney Art Paras. Ay, nakod na yung mga issue, talaga namang ngayong araw ng Lunes, Glyza, ha? Ay, malamig ang panahon pero ang iinit ng mga issue ngayon, ha? Ayan, issue sa, ito pa mainit na issue. Yung away din ni Senator Ping at Senator Alan Peter Cayetano, ha?
Ito pang mainit na issue, ayan yung refund ng Meralco, 9.5 billion pesos. Pwede bang kas natin ibinayad dyan? Pwede ibalik din ng kas para maramdaman? Para may pambili man lang ng bigas? Ay, nako talaga. Ay, bitin naman tayo, Glyza, dun sa laban ni ni Alex Ayala at Jessica Soho. Ay, Jessica Soho tuloy. Ay, Jessica Tegula. Ayan. Tegula. Bubong pala yung Pegula. Ayan. Ayan. Ganda ng laban. Pero yung unang set, talo si Alex. 6-4. Pero yung ikalawang set, bago sinuspindi yung laro gawa nung malakas na ulan sa Washington DC, namang si Alex 2-1 Ayan. Believe ka talaga, Commissioner Noli Ayala, sa dami na nagmamahal sa pamangkin mo, Abay, may nabasa ako, sabi nung isang nag-text, Lord, ayan, sana bigyan pa ng lakas at galing si Ayala para manalo. Ganun ba mga paalinya, mga kaibigan? Ayan, panalangin natin na manalo nga si Alex Ayala. Pero bago ang mga yan, mga kuya, mga ateng, bago ang mga mainit na balita mula sa DOH. Ay, good morning sa mga taga-DOH. Ayan, ayos ba tayo dyan? Si Secretary Briggs, ayan, hindi ba namumula ang mata? Sa kasusugal yata sa kasino, kulang na kulang sa tulog at saka ayan, namumula ang mata. Ayan, pagkatapos pagdating sa opisina, antukin. DZRH Weather Bulletin. Alamin nga natin kay Glyza Escolar kung kumusta ang kalagayan ng panahon. Ayan, habang nandiyan pa si Luis at meron pang papasok na bagyo, pambihira, Miss Glyza Escolar, good morning, Glyza. Good morning din po sa inyo, Lakay, para sa lagay ng ating panahon. Alas 7 ng umaga, huling namataan po ang bagyong Luis sa layong 135 kilometers silangan po ng Kasiguran, Aurora. Taglay ang lakas na hangin na 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na hangin na aabot po ng 70 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos ng pahilaga ng napakabagal. Inaasang makakalapit po ito sa Isabela ngayong umaga at dahan-dahan pong lalayo naman simula ngayong umaga hanggang Miyerkules po sa ating bansa. Gayon pa man ay meron pa rin pong nakataas na tropical cyclone wind signal number 1 sa central at eastern portions po ng Cagayan, sa Isabela, Quirino, eastern at southern portions ng Apayao, eastern portion ng Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao at northern portion ng Aurora. Makakaranas po ng mga pag-ulan na may kasamang pagbugso ng hangin ang nabanggit ko pong mga lugar. Samantala sa ibang bahagi po ng ating bansa ay asahan ng maulap na kalangitan. May kalat-kalat na ulan at pagkidlat pagkulog, specifically po dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Central Luzon, nalalabing bahagi po ng Cordillera Administrative Region, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, nalalabing bahagi ng Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Marinduque. Kaparehong panahon naman po ang inaasahan sa Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental dahil laman po yan sa habagat. Samantala sa ibang bahagi ng ating bansa, bahagyang maulap lamang ang kalangitan na mayroong mga pulupulong mga pag-ulan. Lakay, sa mga yes, Miss po yung Glyza. ulo ay inaasahan po natin na itong buong linggo ay maulan dito sa Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Dahil po sa pagpasok ng Typhoon Dolphin, ito po ay lalapit ng konti sa Philippine Area of Responsibility at patuloy nitong pag-iibayuhin ng habagat dahilan para maging maulan po ang malaking bahagi ng Luzon at Visayas nitong buong linggo kahit na po maging low pressure area itong binabantayan nating Tropical Depression Luis sa araw po ng Miyerkules. Ito bang dolphin si Luis ba yan? Iba po. Ang Tropical Depression Luis, ito pong malapit po sa atin na meron po tayong Tropical Cyclone Wind Signal. Ang dolphin naman po ay nasa labas ng Philippine Area of yung papasok. Oo. Yung pagka, ano nga ba magiging pangalan niyan pagka maging ganap na bagyo? Letter M na. Opo, letter M na. Sa ngayon po hindi ko po na-review yung pangalan po nito. May nga ba? May? May. Ayun, Opo, may.
Maymay, ayan. So dito sa Metro Manila, Glyza, ngayong buong maghapon makakaranas ba tayo ng mga malalakas na pag-ulan o ambon-ambon lang? Ito po ngayong inaasahan po natin itong umaga ay ambon-ambon lang, pero mamayang hapon po asahan po natin yung mga biglaang pagkidlat, pagkulog. Pero bukas po mas inaasahan po natin ang mas maulang panahon dito sa Metro Manila. Wow, paano mga golfer yun? Di na makapaglaro. Magdudulot ba ng mga pagbaha sa Metro Manila, Glyza? O hindi naman? Yun, opo, depende po sa, ang inaasahan lang po natin ay mga localized. So, yung mga bahain, ayun lang po yung ina-expect po natin by tomorrow. At gaya po ng nabanggit ko na Lakay, ang malaking bahagi ng Luzon at Visayas, asahan na po yung maulang panahon itong isang buong linggo. Wow, paano yung labada ko niyan? Di na ako mapagpatuyo niyan. Anyway, Glyza, hanggang kailan ito mananatili itong bagyong Luis sa Par? Inaasahan po natin na hanggang sa araw po ng Miyerkules ay nandito pa rin po itong bagyong Luis. Ngunit ito po ay hihina na into a low pressure area. At yung bagyong Dolphin o Maymay, kailan papasok naman sa Par? Inaasahan natin po na ang bagyong Dolphin naman po ay maari although mababa po ngayon ang chance nitong pumasok ng Par, inaasahan naman po natin na makakalapit po ito ng Philippine Area of Responsibility sa late yung second half po ng linggong ito. Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Glyza. Good morning. Maraming salamat din po. Forecaster Glyza Esculiar ng DOST Pag-asa. Maganda umaga sa lahat ng mga taga-Pag-asa. DZRH Weather Bulletin. Naku mga ating, ayan, paano yan, ha? Yung mga walang dryer ang mga washing machine dyan, ha? Abay, buong linggo daw po ay uulan ng basa. At bukas, ha? Ayun yung mga sandigan golfers, ha? Ayan, naku. Yung laro mo, birthday boy, ayan, dating presiding justice ng Court of Appeals, birthday boy Justice Romy Barsa, ha? Abay, paano, hindi ka muna makalaro, ha? Ayan, i-celebrate mo muna yung birthday mo, ha? At marami ang buwabati kay former presiding justice Romy Barsa ng Court of Appeals sa kanyang birthday celebration ngayon. Alam ba tayo dyan, Justice? Binabati ni Justice Danton Becer, ha? Justice Ador Andrada from Australia with love. At siyempre mga brethren sa Justicia Masonic Lands at mga brethren sa Lanabal Masonic Lands at mula sa Sandigan 82 Golfers. Happy birthday, Justice Romy Barsa. Daming bayan. Samantala, alamin nga natin ang latest mula sa Malacanang. Ngayong eto na, naglalabasan na ang mga masasamang balita sa bagong health secretary. Mukhang sabi nga ng ating bubit sa DOH, Lakay, nabudol na naman tayo. Pambihira naman, ha? Sayang, ha? Abay, akala natin mababago na ang sistema sa Department of Health. Akala natin mga misis, mga lolo, mga lola, yung mga may mga sakit. Akala po natin gaganda na ang kalagayan ng ating mga Mona Lisa Hospital sa gobyerno. Ala na naman. Ayan, pati yung mga gamot, ha. Abay, yun daw bakuna ng tuberculosis. Abay, may nanalo na pero ayaw pa implement. Bakit? May hinihintay pa. Hinihintay. Daming Bira talaga. Good morning, Dr. Tony Liachon. Ayan, kumusta po kayo, ha? Oy, batiin din natin, nakikinig sa atin si Doktora Matani Minggita. Ayan, Doktora Minggita Padilla, good morning po. Ayan, kumusta po at sa lahat ng mga opisyal ng Department of Health at siyempre yung kanilang mga empleyado. daming bayan. Ay, nako. Mukhang inaalat yata ang presidente sa mga appointees, ha? Sino ba may balat sa pid dyan sa Malacanang, ha? Madam, pangalan nito?
masukat. Ang Pangulong Bongbong Marcos, aba, may bisita pala, ha? Ayan, may mga bisita galing Japan. Oh, sino mga bisita mula sa Japan, Miss Let, ha? Ohayo gozaimasu, Tomodachi-san. Ayan, may bisitang mga mambabatas mula sa Japan. Abay, anong pakay nitong mga legislator sa Japan at pupunta sa Malacanang? Ayan. Abay, kung mambabatas yan, dapat dapat sa Senado o sa Kongreso sila pupunta, ha? Para mabigyan ng advice yung ating mga mambabatas natin kung paano gawa ng batas at kung paano mapatakbo ang at kung paano mapaganda ang ang legislation natin, lawmaking natin, ha? Na yung bang mga lawmakers hindi lawbreakers. Yung mga lawmakers natin hindi nakukulong. Arrest number 14. Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay nakatakdang mag-courtesy call kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Fumitake Fujita sa Malacanang ngayong umaga. Miyembro ng National Diet o ng House of Representatives ng Japan si Fujita at mataas na opisyal ng pangunahing partido ng oposisyon sa Japan, ang Japan Innovation Party na nakabase sa Osaka. Walang binanggit na agenda sa pagbisita ng mambabatas sa palasyo. Pero kamakailan ay nakapulong rin ni Philippine Ambassador to Japan, Maylene Garcia Albano si Fujita, kung saan tinalakay nila ang tungkol sa seguridad sa enerhiya at petroleum reserve capacities. Pagkatapos nito ay mayroong private meeting si Pangulong Marcos. At mamayang hapon ay may isa pa siyang meeting para sa paghahanda naman sa ASEAN Summit sa Nobyembre. Lakay? Bakit sa Malacanang pupunta ang mga ito? Dapat sa Senado kaysa sa Kamara? Oo nga, Lakay. Pero courtesy call, baka naman may isang lakad dito sa Pilipinas. Alam naman yung mga opisyal ng ibang bansa kapag pupunta ang Pilipinas, isinasama nila sa schedule yung courtesy call sa Presidente. Ayan, nasa bagay. Tama lang. Respeto ba? Ayan, Ayan, malay natin baka pupuntahan din si Senate President Win Gatchalian. Ha? Ayan, baka pwede imbitan ni Senator Win Gatchalian na mag-observe sa impeachment trial. Okay, si Manong Speaker Boji D. Ayan, para makahingi ng tip ba, ha? Para mapaganda ang ating lawmaking natin at ang mga mambabatas natin hindi nakukulong. Ayan, mga lawmakers, lawbreakers nakukulong. Bira. Leader ng oposisyon sa Japan. Oposisyon ito. Ito naman yung mga oposisyon na mambabasa sa Pilipinas. Anong oras sila pumunta sa Japan? Ay, sa Malacanang. Alas 10 lang kayong kanilang schedule. Maaga. Makikipagkape sila kay Presidente. Ha? Sila yung unang schedule ni Presidente ngayong araw ng Lunes lakay. Ready na ba yung pamerienda ng Presidente? Ano ang usually pag ganitong umaga, ano ang pamerienda ng Malacanang sa mabisita diyan? May mga pakape ba? Kape, ayun yung lakay. Maghapon yun siguro kahit hindi, lagi namang may kape, di ba lakay? Tapos kadalasan actually mga pika-pika pika-pika. Ayan. Okay. So, baka huwag kang bigyan ng, baka mag-serve pa na sashimi dyan, sawa na yung mga hapon dyan. Lakay, mga pagkain Pinoy pagkain. matikman nila. Patakimin mo Mr. Apo Bonget ng empanada ito mga hapon. Ayan. At saka pabaonan mo sila ng bagnet. So ano pa schedule ng Presidente bukod dito sa bisita niya mga galing Japan? Oo, puro meeting lakay. Pagkatapos ng kanyang pagkatapos ng courtesy call, itong official mula sa Japan, mayroon siyang private meeting. Siyempre, hindi binanggit kung sinong katulong ni Presidente. At mamayang hapon ay meeting ulit para naman sa ASEAN preparation. Kailan ba yung ASEAN dito? Inihanda November ulit lakay. Nire-ready ni First Lady yung Coconut Palace na natengan ng matagal, nasira na. Ayan. Kasi marami ito lakay ito yung 49th ASEAN na magkakaroon ng turnover sa susunod na chairman sa Singapore. At kasama dito lakay yung mga dialogue partner. Kaya inaabangan kung darating ba ang presidente ng US, ang sino ang aattend sa
China. China, ganyan lakay. Ba, masaya. sana dumating sina Putin. Ayan, sina Xi Jinping, ha? Donald Trump, ha? At Zelensky. Netanyahu. Patay tayo dyan. Yung presidente ng Iran. Anyway, Miss Let, napag-usapan ba? Pag-usapan din mo yung araw ng Lunes kung mananatili pa o hindi itong si Health Secretary Briggs Pujalte? Naku, wala pa sa ngayon. Wala lakay. pa. Karamihan ay ayan, yung mga issue nga na yan na lumalabas. Actually, wala pang pahayag ang palasyo tungkol dyan. Ay, ganun ba? Ayan na. At doon sa mga daily brief ng presidente na inilalatag ng National Security Council diyan sa sa lamesa niya, na babanggit din ba yung Alin lakay? Viva Max Babes? Ikaw talaga. Ay, ganun lakay. Kulang ka talaga sa Ang hina ng mga bubit mo dyan sa Malacanang, ha? Ayan. Anyway, sige, ibubulong ko na lang sa iyo. Involved dyan? Ha? Sinong involved dyan? Nakot, mabigat yan. Tanong natin kay Congressman Jing Paras, ha? Ayan. Kaya sabi ko, yung mga marurupok, ha? Ayan, ingat sa Trojan horse. Ayan. Hindi na pag-uusapan lakay. Tingnan natin. Ganun ba? Natin yan ni Yusek Clear sa briefing mamaya. Oo. Kasi nung mga nakaraang araw na lumabas yan, walang mga comments lakay. Tsaka sensitive na issue kasi yan eh. Ayan. Pero sabi na akong bit, ang bihira naman ito. Ano nangyari sa gobyerno natin? Aba yung totoo bang may mga Viva Hot Babes na pinagawa na affidavit? Ang bihira naman. Diyos ko, ano naman nangyari sa bansa natin? Oo nga, ano ba naman niya? Ay, naka talaga buhay. Anyway, sabi ni Manong Joe Fontanilla, tsaka si Manding Bahakan, di ba? Na-entertain naman tayo. Social anesthesia daw. Ayan. Nakalimutan yung guto, yung taas ng presyo ng langis. Ayan. Ay, naka talaga. Okay nga, Rod. Sige, abangan natin. Kumusta ang panahon dyan sa Malacanang, Miss Ulet? Ayan, sa Manila. Makulimlim lakay. Makulimlim. Ayan. Okay, o dito rin sa impeachment court, makulimlim sa Pasay. Ayan. O nga pala, impeachment trial na naman. Sige, babalikan natin yan. Maraming salamat, Let. Good morning, balik sa lakay. Damdamin bayan. Maraming salamat, Aris number 14, Leta Narciso. Good morning, Madam. Ano bang rank ni Madam Elaine Masukat na ng PMS siya, di ba? Ayan, oo. Ang binabansagang the Dragon Lady of Malacanang. Oras, Chief Justice Alex Jesmundo. Naku, CJ. CJ, di ba pwedeng kumbaga sa principal moto proprio di ba pwedeng ipatawag si Judge Achilles ng Pasig City Regional Trial Court? Ang mga apelyado ni Judge Achilles, ha? Yung naglabas ng TRO, ayan. TRO, Secretary Francis Tolentino, para pigilin po yung implementation ng wage increase na 85 pesos. Pambira tong si Judge Achilles. So, ay nako, pwede ba yung patawag Supreme Court yan? Bata, dispalinghado yata tong TRO mo. Tipo bang ganun ba? Paalala lang. Oras, Chief Justice Alex Jesmundo, ay Justice Ricky Del Rosario, Samga Erlan, Joe Lopez, at syempre ating idol, ayan, Justice Maidas Marquez, Justice Rodil, sa mga taga Supreme Court. Ay, batiin daw natin siya, Justice Marvic Leonen, umaasa din, ha? Ayan, oras ganap ng alas 8:42. Ang oras na yan ay hati. It's 8:50. Good morning, Lakay. At good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong Happy Monday. Unang araw ay unang Lunes sa buwan ng Agosto, Lakay. Agosto na? Yes! Nawala sa isip mo. Nakapokus ka kasi sa mga ganap, mga nangyayari. Dami. Sa dami ng mga balita ngayon, ha? Ayan, magandang social anesthesia mo ito, ha? Nakalimutan natin ng mga problema sa tiyan, ha? Pero, Lakay, mamaya, hearing na ulit,
11 days na ng Pang 11 trial. days na ba? Impeachment Ayan, trial na kayo. Season 2 na daw. Ba? Kasi tapos na yung season 2 na. Tapos na yung Article 4. Nasa Aha. Article 1 na tayo, which is yung sa ano yun lakay? Yung Season 2, Series 3, mga ganun-ganun pa. Ade, ha? ang season 2 kasi natin ngayon ay yung sa funds. Ano yun? Intelligence Article funds. 4. Ngayon naman Article 1. Yes, sa intelligence fund naman ngayon lakay. Okay, sige, di balikan natin yan at dahil nakikinig ang mga gods of Padre Fora, batiin din natin ito, ha? Abay, kailangan magsip-sip tayo rito, Sino ha? ba yan? Ayan, baka mamaya, eto na, ayan. Eto na ang ano. Justice Rodil Salameda ng Supreme Court. Abay, Justice Rodil, sir, ayan, happy birthday. Oh, happy Ayan, birthday po, Justice. sabi ng aking bubit, ha? Ayan, abay, sabi ng aking bubit, ang birthday wish daw ni Justice Rodil Salameda, si Sir L. Jomar Canlas, ha? Totoo bang ang birthday wish ni Justice Rodil Salameda? Sana ay siya na ang susunod na Chief Justice. Daming bayan. Saan ba siya nagsisimba? Baklaran? Sa Quiapo? Sa ano sa Pangasinan? Manawag of Maka? Ayan. O kaya dyan sa ano ba yung mga milagroso mga Santa Clara? Ayan. Sa ulan naman. Sabi, ba't off mic ka? Sabi ko sa iyo. Ayan, kasi yung buko masisira. Di kasi nag-headset. Yun ang sinabi ko sa iyo. Masisira na yung buko. Pipingitin na kita eh. Ayan. So, yan. Anyway, Justice Rodil, happy birthday po. Ha? At ngayon ay tag-ulan na naman po. Kaya kailangan mag-ingat sa pananalanta ng bagyo. Ayan. May bagyong Luis. Ayan. May papasok mga bagyong Maymay. Naku, baha. At iba pang sako na ang nararanasan po natin mga mga ating. Pero alam po ninyo, hindi lamang natural calamities ang bubuhos at nananalanta sa atin. Ang mga scammer. Nagpapaulan din sila ng tawag para makapanloko. Paborito nilang tumawag para makakuha ng mga impormasyon. Kunyari, may offer sila o rewards na pwede lang daw na ma-process if you give your account info. Naku, wag na wag mag-share. Katalo pang style nila. Tatandaan, never share your account, card or login info kahit kanino. Be smarter than a scammer with the hashtag BDO Stop Scam. Daming bayan. Standby, Raymond Adpaas mula sa Senado, impeachment trial. Sino ba ang mga isasala ngayon dyan? Ha? Baka COA yata ngayon lakay. COA ba? Ayan, Commission on Audit. Standby, manang Milky Regunan. Ready na ba ang panig ng prosecution? Standby, Henry Uri. Ayan, kumusta naman ang panig ng depensa? Ready na ba si Attorney Michael Powa? Ayan, standby sa ating mga reports. At batiin din natin ng happy wedding anniversary muna, ha? 58th wedding anniversary Wow, pala rin grabe. na Kong Adora Plato. At si Kagurly Plato. Happy Yes. 58th wedding anniversary po. Aba, tingnan mo nga naman, ha? Sana all lakay ganyan, di ba? 58 years 58 years. nagtitiis si Mama Girlie kay Kong, Kay Kong Ador. Hindi, sila naman daw ay nagmamahalan. Ayan. Ganyan dapat lakay ang love. Kaya dapat ay sila ang gayahin mo ni architect. Yes, Ayan, oo. Sandali lamang, Sherwin. Standby, Sherwin Alfaro. Nasaan ba si Sherwin, ha? Nasa Taguig ba? Nandyan si Ninong Sherwin Lakay sa may barangay. kay Yorme. Sa Otis, Maynila. Oh, Aba, yes. malapit-lapit ito sa Malacanang. Ayan, dyan sa headquarters ng PSG. Ayan, dyan sa nagtahan. Sandali lamang, Sherwin. At alam nyo ba, habang nagkakaedad po tayo mga kuya, mga ating, mga lolo, mga lola, maaring nakaramdam din tayo ng pagbabago sa ating katawan. Kaya mahalaga ang tamang pahinga, diet at vitamins. Dagdag pa dyan, patong-patong ang trabaho at responsibilidad. Kaya minsan, pati sakit, nagpapatong-patong na rin. Buti na lamang, may Immune Pro Prime. Isa itong multivitamins na may tamang kombinasyon ng vitamin C at zinc, and now with an added 1,000 IU of vitamin D3.
tulong para suportahan ang ating immune system at makaiwas sa vitamin D deficiency sa tulong ng proper diet at exercise. Siyempre, habang tumatanda, nagkakaedad, mas kailangan nating alagaan ang ating mga sarili. Mag-Immunoprime, your prime protected. Ascorbic acid plus zinc plus cholecalciferol is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor. Damdamin Bayan. Sandali lamang, Ninong Sherwin, oras, Sister L. It's 8:56. Number 1. Na naman! Minutes, Pasko na. Ang bilis ng panahon, 143 days Yes, na lang. sabi ko naman sa iyo, Lakay, kasi ano ngayon 'di ba, August na. So next month, Bear months na, Ayan, Lakay. para labanan natin ang Ghost Month. Yes! Magpasko tayo. Walang ghost month sa amin. Oo, walang ganon. Kaya dito sa amin, mahabingan sa DZRH, araw-araw Pasko. Ha? At andito na ang ninong ng bayan. Mukhang may nahuli na siyang winner. Ha? Ayan. Meron na, Lakay. Nakikita ko na via Zoom. Kanina pa nakaporma si Kuya Jag. Ayan. Hindi naman jag. Ba? Jag lang yung damit. Jag lang yung damit. Ay, mention pa ng brand. Pero teka muna, ano nga muna ang word of the day natin na Sister L? Het? Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! At ang ating word of the day ay drown. Wow, drown. Sa Tagalog ay malunod. Sa Cebuano ay malumos. Parang ganyan din ang Bicolano, Lakay. sa amin- Sa amin malumos. Ganun. sa amin sa Ilocos Malmes. Malmes. Ayan, Malmes. Wow, Ayan. Humala. Alam na alam mo ngayon, ha? Hindi ka nag-buffer today, ha? Malmes ka ngayon, ha? Ba't sinong takot malunod? Si Senator Ping o Senator Alan? Kasi Lakay, sabi daw ni... ano to? Sabi ni Senator Ping. Ayan, kasi, di ba? In-invite kasi sa sa flood control issue. Ayan. Walang baha dito sa amin, sabi ni Senator Alan. Ayan. Para to see is to believe, punta ka rito. Punta ka rito. Ayan. Tapos sabi ni Senator Ping, I might drown in flood water. Ayan. Tapos sabi naman daw ni Senator Alan Cayetano, you'll drown in truth in Taguig. Talaga. Malulunod ka sa katotohanan. And the truth will set you free. Yeah. Ito na ang Ninong ng Bayan sa ating DZRH Malakas Aguinaldo promo. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Ang ating Ninong ng Bayan para sa ating DZRH Malacash promo kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity na may bango ng 1,000 bulaklak. At ang ating Ninong ng Bayan ay nandyan sa barangay 829 sa Otis, Maynila. Ninong Sherwin, sino ang ating winner today? Yes, Lakay at Sister L, ito na nga ang ating winner sa ating Malacash promo dito sa bahagi ng barangay 829 Otis, Maynila na kanina pa nakatutok sa kanyang cellphone at palaging nanonood ng DZRH. Magandang umaga, pangalan mo, kuya? Fred Beltran po.
Si Kuya Fred Beltran. Kuya Fred. Palagi ka ba nakatutok sa DZRH? Kamag-anak, Yes po, tuwing umaga po. kamag-anak ko ba si Kaluwe Beltran? Ay, Hindi. hindi ko masyadong kilala. Hindi niya kilala, pero hindi mo na inabutan si Kaluwi. Hindi na na po eh. inabutan. Ayan, oo. Bata pa to, Lakay, Oo, para bata mga 27 anyos. Ah, ayan. 28 po. 28 28 years old. Pala, ha? Ayan. Anong trabaho, kuya? Driver po ng Lalamove. Lalamove. Opo. Ano yung kuya? Yung motor ba o yung four wheels? 4 wheels po, L300. Yan yung mga nalaka, yung mga malalaki. yung mga naglilipat ng bahay, yun sila ganun yun. ba kayo? Ayan, nagsasakay ng mga poste, adobe, mga ganyan. Hindi, iba Di ba? yun. Ayan, okay kuya, ayan, dahil ikaw ay nakikinig sa DCRH. Kung nakikinig ka talaga, sino ba ang paborito mong announcer dito sa DCRH? Kayo po, Sir DJ Dio Macalma DJ po. ka pala na kayo eh. Si Sister L po. Aba naman si kuya, nanonood Binobola siya. mo naman ako, naging DJ ako bigla. Pinabata ka, Lakay. DJ ka na. Nagpapatugtog lang ako ng music paminsan-minsan naging disc jockey na ako. Disc ha? jockey, Ayan. At dahil dyan, bigyan agad ninong si kuya. Nang 1,000. Kaya meron kang 1,000 pieces. Thank you po. Ayan, welcome kuya. At syempre para madagdagan natin ang kanyang premyo, Sherwin, tanong mo kung alam niya ating word of the day. Word of the day, Drone kuya. po, drone. Drown. Ayan na. Ayun. Galing-galing mo talaga, kuya. Bisaya, Lakay, kaya drone. Drone. Drone yung... Bisaya po ako. Pastil ang Ang drone manggil. kasi lumilipad pag drown, yun nalunod. Taga saan ka, kuya? Taga sa sa Bisaya. Taga-Liti nga. Leyte po. Leyte. Ilocos Leyte. Ayan. At dahil dyan, ninong, bigyan mo na ng Waray-waray. medium component. Eto, mapapasaya na ang medium component natin sa atin ng Astron, alagang maaasahan. At syempre, meron kang bango ng 1,000 bulaklak kahit pa may bagyo. Gamitin sa inyong mga anlawan, Charm Popcorn Purple Eternity. Bango ng 1,000 bulaklak, nasa Charm Popcorn Purple Eternity. At syempre, hindi mo na makikita ang lahat ng pangit dahil gagamit ka ng DZRH umbrella. Pwede mo nang takpan ang ayaw mo mga makita gamit ang pinakabagong umbrella ng DZRH. Plus, meron ka pang grocery mula yan sa ACS at sa DZRH at mawawakasan na ang iyong kahirapan kapag natikman ang super lutong na super sarap at tinapang bangus crackers ng Regal Foods International Incorporated. Mapapasuyan. Kuya, ano masasabi sa kay Lakay Deo? Maraming salamat po, sir, sa pa-promo ngayon. Saka sa DCRH po. Ayan, Maraming salamat po sa mga Thank you, lahat ng kuya. staff po. God Ingat, bless kuya, po. ha? Kay Ayan. Sister L po. Thank you, kuya. Mukhang na-inlove ka kay Sister L, ha? Kasi ka na, kuya. Taken na Lakay, ito, taken tumikas na. tumikas yung bigote. Ganun ba? Si Sister L. Pero eto na lang kayo mga titikas ang bigote dahil mananalo sila ng tigwa 1,000 pesos sa ating Toda Max promo kasama ang Pride Calamansi and Jasmine. Toda-toda, todo-todo ang pamimigay ng papremyo para sa mga tropa nating tricycle driver. Ito ang DZRH Malacash Toda Max kasama ang Pride Detergent, Calamansi and Jasmine. At eto na ang mga mag-uuwi ng itigi-1,000 dahil boundary na sila, Lakay. Mamimigay tayo ng tig 1,000 sa 5 tricycle drivers sa atin namang DZRH Malacash Toda Max kasama ang Pride Detergent, Calamansi and Jasmine, labang linis, labang bango. Ninong, sino-sino yung mga mag-uuwi ng tig 1,000? Lakay, at eto na nga, at si Sir El, yung mga miyembro ng Matoda dito sa Otis, Maynila, nananalo ng tig 1,000 pesos. Magandang umaga, pangalan po? James Replisa, taga Otis, Paco, Manila. Aba, saya-saya ni Maraming kuya. salamat. Isis at DCRH. Di ba tuwan-tuwala kayo? Paus Eto na paus, pa, kuya, pangalan po? kagad. Ricky Baroro, Barorot. Otis, Paco, Manila. Naniniwala sa kasibihang, Naniwala sa kasabihan, ang taong Oh. ang taong may tiyaga, may nilaga. Ayan! Galing. Ano masabi mo? Maraming salamat, Isis at DCRH. Thank you very Yun! much. Ito pa, pangalan? Joey Bitaysar. Naniniwala sa kasabihang,
Ang batang masipag, paglaki, pagod. Ayan. Wala. Ano sasabi mo? Maraming salamat sa ECS. Hindi at prepared si DZRH. Kuya. Ayan. Ito pa, isa pa. Pangalawa, kuya. Mahina sa draw. Maraming salamat po. Myung Myung. Oh, ikaw ay naniniwala sa kasabihan, Nyonyong? Oo. Ano kasabihan? Naniniwala siya sa kabisan? Oo. Ano kasabihan pinaniniwalaan mo? Ang batang mahilig sa gulay? Hindi naman ako mahilig sa gulay. Ang batang mahilig sa gulay? Ay, lumalaki ang... sa gulay. Lumalaki ang... Katawan. Kaya lang katawan na sinabi. Maraming salamat. Salamat po sa DZH. Alright, salamat Kuya. Ayan. Thank you, Kuya. At ang pinakahuli pangalawa, kuya. Ayan, dapat meron yan. Si Banjo ay naniniwala naman sa Banjo kasabihan. Laurel. Ano po kasabihan, sir? Ikaw, ano pinaniniwalaan? Anong kasabihan pinaniniwalaan mo? Tayo sa itaas at tayo pag bibigyan ng biyaya. Yun, dapat. Salamat sa ACS at DZRH. Yun. Ay, maraming salamat. Yeah, laki yung ating mga winners sa ating Malacash Toda Max promo kasama ang Pride, Calamansi, and Jasmine. Live mula dito sa May Otis, Maynila. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino! Mabuhay ang mga tricycle drivers! Yahoo! Mabuhay ang mga taga-toda! Ito yung mga kasabihan nila lakay. Naniniwala ako sa kasabihang, ang politikong kurakot. Ay. Paldo. Akala ko ang politikong kurakot sa payatas ang bagsak. May isa pala kay. Ano? Ang sugarol. Ang official na sugarol. Sinisipa. Ay, nakatalaga. Malapit na yata lakay ah. Ayan, sino ba ang may balat sa pig dyan sa Malacanang, Mr. Grabe naman President? balat sa puwet. Ayan. Ay, sandali lamang Raymond at Paas. Abay, nagsimula na ba ang impeachment trial? 10 o'clock yan, di ba? Ha? Lakay. At standby man ang Milky Regunan Raymond, ha? Alam po ninyo, Raymond, ha? At manang Milky Sikoya, ha? Ayan. Sa loob ng ilang dekada ng serbisyo sa pagbalita ninyo lakay, patuloy ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. At malaking tulong sa akin na N Plus Gold. Abay, Kid, Alex Acosta, parang Leo Calalo, ha? Ayan. Lito Kalip. Kailangan ito ay isang adult nutrition powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan, di ba? Lito Faigal. Malaking tuloy ito kaya ikaw, Peri Kachuboy Kastoy, ha? Kailan nyo ito, no, mga kuya, mga parikoy, ha? Para tayo aktibo-aktibo sa pagtatrabaho. At tulad natin, ayan, nakasabay pa ako sa aking mga kapitbahay na millennial sa pagja-jogging. O, saan pa kayo, ha? Full pack sa vitamins and minerals ang N Plus Gold. Taman-tama sa pangailangan ng ating katawan. Lalo na kapag tayo po ay nagkakaedad. Kaya Mr. Ray David, Romy David, mga kuyang mga ating, mahalagang alagaan ang ating mamal sa buhay. Kaya dapat ay inaalagaan din natin ang ating mga sarili, di ba? Kuyang General Moya Pagaduan, ang onion magnet ng Nueva Ecija. Good morning! Kaya pag-uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug na malapit sa inyo at mag-uwi sa mga magulang ng N Plus Gold. Yan ay tanda ng pagmamahal. Hatawin mo natin ang report ni Raymond at Paas. Ano na ang mangyayari sa impeachment trial ngayong umaga? Alamin natin lakay ang pinaka-latest mula dyan sa Senado dahil ilang minuto na lamang po, ang alas 10 tayo po ay mag-start na ng special coverage para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nung pinakahuling kaganapan dyan, RH28, Raymond at Paas, na kay Raymond. Sino ang saksi? Elaine, Mayor J11, ngayon ang ng impeachment trial. Una sa dalawang isasalang na testigo ng prosecution ay mula sa Commission on Audit. Ito ay sina Roderick Wamil at Celine May Del Campo na mula sa Incumbent Intelligence and Confidential Funds Audit Office ng Commission on Audit.
At pangatlo ngayong linggo na nakaschedule ay si Marivic Pareha, ang Director ng House Legislative Information Resources Management Department. So ito yung magiging sentro ngayon ng panig ng prosecution na ipipresenta ngayong linggo, Lunes hanggang Miyerkules. Samantala naman na Mayor, ayon dito kay Senate President Sherwin Gatchalian, patuloy pa yung inventaryo na isinasagawa sa mga bank at tax records na isinumiti ng sa impeachment court dahil napaka-voluminous yung mga dokumento, kahon-kahon itong mga dokumentong kanilang isinumiti. Matatandaan na nung nakaraang linggo ay tumugon ang iba't ibang nasa 6 na bangko itong mga nagsumiti ng mga bank records at ganun din yung Bureau of Internal Revenue sa tax records naman at pati ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC ay nagsumiti ng mga records dito sa impeachment court. Bagamat doon sa ilang mga bangko na naunang nagsumiti din ng kanilang mga dokumento ay may kulang pa daw at humihingi sila ng additional 10 days para naman makompleto yung submission na hinihingi ng impeachment court sa mga bank at tax records ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at asawa nitong si Attorney Manasseh Carpio. Raymond, si second gentleman na Attorney Mansa Carpio, sabay ipapatawag din sa impeachment trial? Sa ngayon, hindi pa nababanggit na gano'n na Mayor kung sino ang magpipresenta sa kanila, either na kunin na hostile witness ng prosecution or kunin ipipresenta ng panig ng depensa, Mayor. Hindi pa nababanggit sa ngayon. Yan, okay. So, taga-COA muna at mga taga-bangko pa. Commissioner Audit muna, 2 auditors ang ipipresenta bago yung taga-House ang nakaschedule. So, for this week, 3 yung nakalinya, Mayor at Elaine. Si Senator Alan Peter at Senator Ping, kailan ipapatawag ni Senate President? Di ba pwede ipatawag sa principal's office itong 2 senador? Ha? Ayan, Hindi na natapos Oo, ayan, tigil na kayong 2. Ganun ba? Kaya ba ng Senate President yan Mas matanda si Senator Ping, mas veterano si Senator Ping Lacson sa kanya. Ay wala. Napag-uusapan din naman di ba? Pero di ba tabla nga daw yung ceasefire kaya yun ang problema. Dahil pinalutang yung ceasefire pero tinabla. So wala. As is. Sabi yata ni Senator Wing, sinimulan mo, tatapusin ko. Parang ganyan. Parang pelikula lang. Parang pelikula lang yan yun pero wala namang naging bangayan dito sa Senado, Mayor, na hindi nagtapos ng maayos. Ayan, lalo na ngayon, lumabas na si Boy Laya. Ayan, Senator Bong Revilla. Ayan, mukhang gagawa ng pelikula. Ayan, ang title, ayan, Sisinghap Ka sa Baha. Lunod pala. Ayan. Okay, sige. Abangan natin yan, Raymond. Ayan, mainit-init pa rin ngayon sa Senado pero parang nauumay ng tao sa impeachment trial. Siguro kailangan talaga bilisan na lang ng impeachment lakay. Siguro pagka tinigil na... Di ba pwedeng dire-diretso na lang hanggang Friday? Siguro pagka tinigil natin ang media coverage, ayan, tatapusin ka agad yan. Ayun na. So, ayun ang ano pa lang ito pang 11th day pa lang. Prosecution pa lang ito. Kung 11th day tapos 92 days yung nakaschedule, 80 days pa. Sa prosecution. Prosecution pa lang yun. Prosecution pa lang yan? 30 days ng 30 days ng depensa. Abutin tayo ng Pasko at New Year yan. Abutin tayo siyam-siyam. Abutin tayo ng Three Kings sa Valentine's Day. Baka Semana Santa pa. Baka mamaya naka-break tayo. Mayroon pang dyan, hearing. Tapos na ang term ng mga senador. Di pa tapos sa impeachment trial. Ayun na yun ang problema ngayon dito, Mayor. Ayan. Hindi, tsaka ang tanong dito, ayan, yung flood control issue, ayan na. Yung salip na atupagin, yung bilyones, sana may isoli sa bayan yan. Ayan, medyo natatabunan. Ayan.
ayun na nga, sana maiporsigi pa rin at yun din naman ang kahilingan ng marami sa ating mga kababayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. Bago tayo magtapos, Mayor, gusto ko lang batiin ng happy birthday si Senator Joel Villanueva. Aba! Ang birthday kahapon. Kaya ngayon daw yung piging. Aba! Ayan. Dahil birthday ni Senator Joel, safe na ba? Lakay, binati lang naman. Ganun ba? Ba't natin si Sir Joel? Malay mo, katalong nasa test na siya. Malay mo, baka magtitimpla ng kape yan. Ayan. Pwede bang mag-serve ng kape dyan sa sa impeachment trial? Sagot na niya ang pakape dyan sa mga bisita at mga witnesses dyan? Pwede naman, may mga kanya-kanyang holding room yan. May sa mga holding room na lang. Pero doon sa plenary, bawal kahit anong pagkain doon. Pati nga dati, tubig na, pati tubig pinagbawal. Pero ngayon ay pinapayagan na. Ayan. Okay, sige. Ilan taon na si Senator Joel? Ayun ang hindi ko hindi ko sure kung ilang taon na siya ngayon. Igagal na lang ni Sister Elian. Check ko na lang sa Google. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. Mula sa Senado, ito si RH Frontage, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ano siya, Lakay? Ilan taon na siya? 51 years old. Batang-bata. Ayan. Ay, ka-birthday niya pala si Nicole Lopez. August birthday ba 2. Nicole Lopez ngayon? Hindi, kahapon Lakay ang birthday ni Nicole. Happy birthday, Nicole Lopez. Ayan, Bully. Nicole Bully Lopez Puyawan. Ayan. Ng Manila City Hall. Happy birthday, Nicole. Ayan, Mrs. Puyawan. At nasimula na rin sa pagbate, ha? Di batiin ko na rin si taga-Dar ito, ha? Naku, bata ito ni Apo Condring Estrella ng Dar. Ayan, kilala mo ito. Sino? Assistant Secretary Jenil Demorito ng Dar at Radyo Bombo. Bombo Radyo. Basta Radyo Bombo. Ayan. Hi, Boss Jinil. Happy birthday po. Pare ko. Ayan. Pagka nagko-cover kami sa mga state visit nung araw, maingay to sa sa media room. Tapos matagal ba mag-report? Oo, lahat ng mga radio station nila, basta Radyo Bombo. Happy birthday din kay Mark Anthony Rimando, hari ng Greenfields 1. Sabi ni Ariel Peralta, at happy birthday din kay ating Alice Cau, mula ko yung George at Jonathan Cau. At of course, happy birthday Kuyang PJ Romy Barsa. Alam ba tayo dyan? At binabati natin na happy birthday si Boy Hapon. Ayan, absent ka sa reunion namin na Boy Hapon. Boy Madarieta. Ayan, kasama naming rumbo ito, ha? Matagal nag-TNT ito sa Japan, eh. Ayan. Happy birthday, Boy. Di ka nagpaparamdam, pare ko, ha? Ayan, binabati ka rin ni Boy Kape. Ayan, Rica Gutierrez. At batiin na rin natin si RTC Judge Achilles Bulawitan. Ayan, ang gumawa ng gulo. Ayan, kaya Nabulilyaso. Ayan, nagkagulo-gulo sa wage increase. Oo nga, Lakay. Ang dami kayang ang daming na bad trip, ang daming na disappoint, nakakarampot na nga lang daw, hindi pa ibinigay. Kaya sabi ko kanina kay CJ Alex Desmundo, ha? Pwede ba tawag mo to sa Padre Power itong si Judge sa Achilles Bulawitan? Napaka naman niya, Lakay. Parang mga dispalinghado mga ganyan. Anti-worker. Ewan ko ba? Wala ba kayong malasakit sa mga manggagawa? Lalo na't may mga hindi magandang balita kung minsan, ha? Talaga, Lakay? Yung mga, hindi naman siya. Yung mga TRO. Kasi may mga sabi na, minsan yung TRO, may mga TRO for sale. Mga ganun ba? Yun ang nakakalungkot sa justice system sa atin, kaya Lakay. napagdududahan tuloy ng marami kung minsan. Pero sandali lang mga het, eto muna si Manang Milky Sikoya Rigonan. Eto muna, Lakay, bago tayo mag-commercial break, disallowances ng Office of the Vice President at Department of Education mas malilinawan ngayong 5th week ng impeachment trial. Detalye balita mo, RH12 Milky Rigonan. Manang Milky.
Nakayat Sister L ang disallowances o maling paggamit ng 612.5 million pesos ng Office of the Vice President at ng Department of Education nang pinamumunuan pa ito ni Vice President Sara Duterte ang tampok ngayon sa ika-11 araw ng impeachment trial sa Vice Presidente. Ang House Prosecutor Chel Jokno harap sa witness stand sa panig ng prosecution sina Roderick Wamil, ang former state auditor ng COA-ICFAO o Intelligence and Confidential Funds Office, at Celine May Del Campo, kasalukuyang state auditor ng COA-ICFAO na sumuri sa pinagastosan ng pondo. Tetestigo din si Marivic Pareha, ang direktor ng House of Representatives Legislative Information Resources Management Department. Sabi ni Jokno, ipapaliwanag ng COA auditors ang milyong-milyong pisong disallowances na nirelease sa mga bogus na pangalan kay ng Mary Grace Piatos, Milky Sequoia at upang pangalan mula naman sa Chicheria family. Matatandaan sa hearing ng House Committee on Good Government and Public Accountability noong 19th Congress na pinamumunuan ni Manila Representative Joel Chua na tukoy ng COA na ang 125 million pesos confidential funds ng OVP noong 2022 ay nagastos lamang sa loob ng 11 araw. Nang tanungin kung nalalapit na ba ang pagpapatawag kina Mary Grace Piatos at iba pa, sabi ni Jokno, ayaw niyang pangunahan at abangan na lamang ang magiging strategy ng prosecution. Ako si Milk Reguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Manang Milky Sequoia Regunan. Ano kay itsura ni Mary Grace Piatos? At Piatos. saka gusto kong makita si mukhang hapon ba si Fernando Tempura? Chicheria family. Yes, sandali lamang sa mga reports. Stand by Val Gonzales. Kumusta yung mga taga-Oblo? Ayan. Kumusta sina Senator Marcoleta, Senator Jinggoy at dating Congressman Mike Defensor na namamayat na ngayon. At sabi ni Kuyang Fiscal Rodo Lopez, Kuyang, pakibata naman si PJ Romy Barsa ng happy birthday dahil magpapainom daw siya. Talaga, Emperor ba o serbesa? Happy birthday muli, Kuyang PJ Romy Barsa, At binabati natin nakikinig sa atin, si Pare Manding Bahakan at Mar Urbano, Noble Ray Tumampo, ayan, Rodan Deliso at ang dakilang lawyer ng mga Diskaya. Ayan. Si Attorney June. Cornelio June Samaniego III. Alam nyo ba, habang nagkakaedad tayo, Noble June Samaniego, maaaring nakaramdam din tayo ng pagbabago sa ating katawan, di ba? Kaya mahalaga ang tamang pahinga, diet at vitamins. Dagdag pa dyan, patong-patong ang trabaho at responsibilidad. Kaya minsan, pati sakit nagpapatong-patong na rin. Buti na lang, may Immune Pro Prime. Isa itong multivitamin na may tamang kombinasyon ng vitamin C at zinc. And now, with an added 1,000 IU of vitamin D3, tulong para suportahan ang ating immune system at makaiwas sa vitamin D deficiency. Sa tulong ng proper diet at exercise. Siyempre, habang tumatanda, mas kailangan nating alagaan ang ating mga sarili. Mag-Immune Pro Prime. Your Prime Protected. Ascorbic acid plus zinc plus cholecalciferol is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor. Damdamin Bayan. Oras, Sister L. 9:27. Ang oras ay Bayan. Oras sa Sister L. It's 9:37. Sandali lamang sa ating mga reports. Henry Uri, Tina Nolasco, Edniel Parosa, Val Gonzales. Sandali lamang at batiin ko lang Sister L ng happy anniversary. Ayan, ang aming mga obispo at kaparian sa Iglesia Filipina Independiente. Ayan. Sabi ni Bishop Ephraim Pautagana, ayan, pakibati naman ating mga kaparian in prayer for a meaningful celebration of the IFI Iglesia Filipina Independiente 124th Proclamation Anniversary ngayong araw ng Lunes, August 3. Ayan. Para sa aming mga kaparian at mga members ng IFI,
abay happy 124th Proclamation Anniversary. Damdamin Bayan. Good morning, Kuyang Bado Silva. Ayan, Kuyang Attorney Romy Galvez, Kuyang Ray Tumampo, ha? Ayan, at Ninong Michael is my guy. Aba, matatag ang piso, ha? Nag-open sa 61 pesos per dollar. Ayan. Alamin mo natin ang report mula kay Henry Uri. Eto muna lakay, testigo ng prosecution mula sa COA, malaki daw ang posibilidad na i-cross-examine din ng defense. Detalye balita mo, RH7, Henry Uri. Henry. Elaine at Deo, kung noong nakalipas na linggo ay halos walang naitanong ang panig ng depensa sa mga testigo ng prosecutions, ngayong araw na ito sa Day 11 ng impeachment trial ay malaki ang posibilidad na isalang sa cross-examination at pagtatanungin ng depensa ni Vice President Sara Duterte dito sa impeachment court ang mga testigong ipipresenta ng prosecution na sina Roderick Wamil, ang former state auditor ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Office o COA-ICFAO, at itong state auditor na si Celine May Del Campo mula pa rin sa Commission on Audit. Ayon kay Attorney Michael Poa sa aming interview kanina, ay aabangan nila kung ano ang sasabihin nitong mga testigo ito ng prosecution, at dahil nga sa sila ay galing sa state auditor, ay malaki ang posibilidad na tatanungin at isasalang sila sa cross-examination. Dumating na rito ang mga abogado ng depensa sa pangunguna nga ng kanilang lead counsel na si Attorney Sheila Sison at sina Attorney Michael Poa. Magugunita na noong Friday, Deo, ay halos isang tanong lamang ang naipukol ni Attorney Michael Poa doon sa testigo ng prosecution ng mga bank executives. Pero ngayong araw ay kanilang matiin na titingnan at oobserbahan at diringgin kung ano ang sasabihin nitong mga witness ng prosecutions, at doon ay manggagaling ang kanilang pagtatanong sa panig naman ng depensa. So any moment after 15 minutes ay magsisimula na itong Day 11 ng trial dito sa impeachment court. Para pa rin sa Vice President impeachment trial, DZRH special coverage. Ako si Henry Uri para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang paglilitis. VP Sara Duterte impeachment trial at DZRH special. Maraming salamat, Henry Uri, at report mula naman kay Edniel Parrosa. Gun incidents nagiging sensational lang sa gitna ng bumababang crime rate. Ang detalye balita mo, RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Inulat ng pambansang pulisya, Lakay at CCL, ang patuloy daw na pagbaba ng crime rate sa bansa. Sa kabila ng inamin din itong nagiging sensational na insidente ng pamaril o patayan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Valejo Nartatis Jr., umiingay lamang ang mga shooting incident dahil sa social media, o hindi naman ay dahil sa personalidad na nagiging biktima. Pero kung datos ng focus crimes o patayan, bumagsak ang rito ng 36.4%. O 1,200 na nabawas. Wala huli sa 35 kumpara nitong Hulyo ng kasalukuyang taon. Sabi ni Nartatos dito sa Campo Crame, amon sa PNP ang pagiging sensational ng mga karahasan upang mas maimbestigahan o masolusyonan ang mga ito. Pakinggan natin ang PNP Chief. Mas gusto natin sa Philippine National Police na mas-sensationalize or mailabas yung mga insidente na to, lalo na nanggaling ito sa social media, nanggaling ito sa PNP Press o sa press corps, at naipabalik na kagad sa amin, at mas maganda. Such that is the challenge for every police officer to have a investigative solution. Hindi man direktang sagot, bago paig na ito sa PNP Chief ay sinabi ni Vice President Sara Duterte na nakababahala raw ang gun violence sa bansa. Para sa Vice Presidente, hindi ito basta clickbait lamang sa social media. Ako sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan.
Maraming salamat, Edniel Porosa. Isunod natin ang report mula kay Aris number 15, Giselle Ricafort. Ugnay pa rin ang report ni Edniel. Ang NCRPO naman handang tauhan ang loob ng mga paaralan matapos nga ang mga insidente ng karahasan. Yung nakaraan lakay nung weekend lang, 'di ba, sa Las Piñas. Ayan, sa Las Piñas? Oo, grabe. grabe. Nakakatakot. RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Ay, Sister El, na kahandaan yung pulisya na mag-post tauhan sa mga paaralan sa Metro Manila matapos yung mga insidente ng karahasan. Sabi sa DZRH News ni NCRPO spokesperson, Police Major Hazel Asilo, ito ay kung hihilingin ng pamunuan ng mga eskwelahan. Sa ngayon anya, pinaitinanghana yung police visibility sa paligid ng mga paaralan upang maiwasan yung mga kaparehong insidente. Ayon pa kay Asilo, nagdagdag na sila ng mga police assistance desk na agad tutugon sa mga guro at mag-aaral. Sa pananagsak ng isang 14 anyos sa kaeskwela na 13 anyos sa Las Piñas City, inahahanda na anya ng Southern Police District yung mga dokumento para sa posibleng mga asunto. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, sinaksak ng CICL yung biktima dahil sa 10 pisong sukli na naiwan ito sa kantin matapos siyang utusan ng suspect na bumili doon ng tubig. Agad namang nahuli ng mga otoridad yung CICL at inilipat na sa pangasiwa ng Bahay Pag-asa. Sa ilalim siya sa pagsusuri upang matukoy kung mayroon siyang discernment o lubos na pag-unawa sa kanyang ginawang krimen. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Standby, Val Gonzales, Tina Nolasco. Abay, bating ko lang na ito, parang Arman Aquinde, si Dr. Reynaldo Carpio, ang President, CEO ng Grand Monaco. Abay, siya pala ay Fashion Gala Awardee. Ayan, the Gentleman of Style. At siya pala ang magiging host, ayan, ng Mucha ng Pilipinas, Rizal. Apo Ray Carpio, ayan, mukhang sinusundan mo ang yapak ni Manong Luis Chubby Chingson. Baka susunod, hindi lamang binibining, hindi lamang Mucha ng Pilipinas yan, Miss Universe na yan. Kailangan meron tayong mainit na pagmamahal. Ayan. Kailangan sa ganitong panahon na bad weather, abay kailangan may natural na kaligayahan. Kailangan express love naturally gamit ang honeymoon tea. Background ba? Kahit talaga pati background niya. Ayan. Alam niyo naman ang honeymoon herbal tea. May tagla itong natural herbs na tumutulong upang maipadama at maipakita mo ang iyong pagmamahal sa natural na paraan. Very merciful, Jojo Logroño, Rapi Guerra, Alam nyo, ayan, Kuya Alex Flores, ginigising nito ang init niyang damdamin, making its night honeymoon. Ang honeymoon herbal tea, Jan Hansel Marantan. Yan ay mabibili sa mga suking butika sa halagang 90 pesos bawat sachet. Mabibili sa Mercury Drug, Watsons, sa Southstar, TGP, Generica at iba pang butika. Good morning, Attorney Rica Valmonte. Subukan mo rin, Attorney, ang honeymoon herbal tea para express love naturally. Standby, Val Gonzales. Kumusta ang mga PDL natin sa Payatas? Standby, Tina Nolasco. At siyempre, ang ating special coverage pa rin sa nakakaumay ng impeachment trial. Oras, Sister L. 9:47. RH number 1 na naman! Dahil sa raindrops sa Washington, DC, Sister L, abay pinigil mo na ang laban ni Alex Ayala at Jessica Pegula para sa championship sa Mubadala DC Open
2026. Tagal naman, sa Martes na rin itutuloy. Ang tagal, ay, Martes, Oo bakit nga, tomorrow? Ayan, Tuesday, Monday lang ngayon. So tomorrow lakay, hindi matagal. Oo nga pala, Di ba akala ko. akala mo ba Tuesday na Oo ngayon? nga, bukas, ayan. Tomorrow. oo. Wednesday doon sa Amerika. Ayan, oo. Oo Tuesday, nga. Ay, bukas wait lang. na. Ang oras ba yun ngayon? Lakay? Tuesday, ang hirap ng hindi. baka Tuesday Manila time. Ayan. Hindi natin na ano yung oras. Alamin mo at report mo na kay Tina Nolasco, Sister L. Eto muna lakay. Si Secretary Tolentino, Department of Labor and Employment Secretary Tolentino, matapang na hinarap ang mga manggagawang nagkilos protesta. May nagrally ba sa Dole? Oo, lakay. Dyan Wow. mismo sa harapan ng tanggapan ng Dole. RH19 na Nolasco, Tina. Sister L. Lakay, matapang ang hinarap ni Dole Secretary Francis Tolentino ang mga demonstrador na sumugod dito sa harap ng Dole Central Office sa Intramuros, Maynila. Ito'y matapos hamunin ng mga manggagawa ang galihim. Naharapin sila at ipaliwanag sa kanila ang naunsyaming 85 pesos na wage hike sa National Capital Region. Bago ito pinagbabato ng mga manggagawa ng itlog ang harap ng tanggapan ng Dole kung saan muntik pang tamaan ang kalihim. Sigaw ng mga grupo, budol sa mga manggagawa ang naunsyaming 85 pesos na aumento sa sahod. Pinangunahan ng protesta ng bukluran ng manggagawang Pilipino, Workers Federation at Oriang Women's Movement bilang pagkondena nga sa pagpapalabas ng Temporary Restraining Order o TRO ng Pasig Regional Trial Court noong Webes kaugnay sa pagpapatupad ng 85 pesos na aumento sa sahod. Ang kay BNP President Luke Espiritu, tahasang labag sa Labor Code ang inilabas na TRO ng Korte laban sa mga kautusan ng Regional Wage Board. Tiniyak naman ni Secretary Tolentino sa kanyang pagharap sa hanay ng mga labor group na hindi pababayaan ng pamahalaan ang usapin at ipaglalaban ng Dole ang bisa ng naturang wage order. Git din ni Tolentino, walang jurisdiksyon ang Pasig Regional Trial Court upang tigilan ang kautusan para sa aumento sa sahod. Kasabay nito, nilinaw ni Tolentino ang kanyang mga naunang pahayag o reaksyon na ikinalulungkot niya ang nasabing desisyon ng Korte. Pakinggan natin ang kalihim. Siyempre malulungkot tayo, pero pwede ako magsalita? Siyempre malulungkot tayo kasi tayo yung nagbigay ng pagtataas ng sweldo. Tapos hinarangan ng husgado. Diba? Pero ngayon, dahil nasa husgado, bilang abogado, pinadala ko rin yung mga abogado natin doon para labanan. Nandun yun, maaga sila doon, 7:30 pa. So hintayin natin kung ano ang mangyayari ngayon. Ngayon, kung pagsalitain mo ako, ngayon kung gusto nyo lagi makipag-usap sa akin, bukas lagi. Si Dole Secretary Francis Tolentino. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tapang ni Senator Tol Tolentino. Tama lang naman. Actually, hindi naman kasalanan ng Dole po yun kasi may... Dapat yung mga nag-rally dyan, punta kayo doon kay Judge sa Achilles Bulawitan ng Pasig RTC. Siya ang naglabas ng TRO. Kasi nag-okay na ang Dole, di ba lakay? Siya nga nag-approve ng wage increase. Aprobado na eh. Puntahan si Artu. Ayan, si Regis Romero. Sila ang nagpetisyon dyan. Sila yung nagpetisyon yan para pigilan ang wage increase. Ayan. Hanggang kailan kaya antayin natin lakay para may patupad yan? Ayan. Okay ka, Senator Tol. Mabuhay ka. Ayan. Sabi tuloy dito sa comment, anong kinalaman ni Secretary Tolentino? Sabi. Punta nyo si Judge Achilles Bulawitan. Ayan, dyan sa Pasig RTC. Sumunod lang sa batas ng Dole kasi yun ang sinabi ng husgado. Ihabol natin ang report mula kay Val Gonzales, Sister Provincial L. bus naman sumabit sa vertical clearance limit signage dyan sa may Congressional Avenue sa Quezon City. Antindi daw ng traffic dyan ngayon. RH5, Val Gonzales, Val. Val Gonzales. At Mayor, maglilimang oras lang nagtitiis sa napakatinding traffic ang mga motoristang dumaraan dito sa eastbound lane ng Congressional Avenue dahil sa hindi pa tatanggal na unit ng isang Cisco bus na sumabit, nasira't nabaluktot ang vertical clearance limit signage na inilagay dahil mataas ang bus at hindi talaga uubrang dumaan, sabi ng mga enforcers ng Quezon City Traffic and Transport Management Division. Pinipigilan na raw na dumaan ang bus kaninang madaling araw, alas 5, pero nagpumilit pa rin ang driver ng bus. Naglagay ang MMDA at Quezon City LGU ng vertical clearance limit dito sa lugar mula nang magkaroon ng sunog sa ilalim ng tulay ayon sa investigador ng QCPD Traffic Sector 5 na si Police
Chief Master Sergeant Reginald de la Cruz. Kasong reckless imprudence resulting to damage to government property ang kakaharapin ng driver. Hindi pa dumarating, mukhang ang problema na ngayon na hindi na yung bus, kundi yung hindi pa dumarating na gagamiting heavy equipment para sana matanggal na itong bus na sumabit dito sa kaban ng Congressional Avenue, Quezon City. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Ayan, the mass is scheduled to resume 12 a.m. Philippine time on Tuesday. Bukas yan. Pegula leading 6-4 and 1-2 in the second set. Good luck, Alex Iyala. Ang paglilitis. VP Sara Duterte Impeachment Trial at DZRH Special. Simula na ang Day 11 impeachment trial, Sister L. Eto na, Lakay. Tawagin mo si Raymond. Lakay Raymond, nagsimula na ba ang ikalabing isang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Lakay Raymond. Raymond at Paas, please come in. Your Honor. Ngayon, day 11. Day 11. 16 ang tumugon sa forum call. Medyo yung iba, medyo kiniginaw pa. Papunta pa lang dito sa Senado. Kaya ngayon pa lang ay 16 pa yung tumutugon dito sa quorum call para sa day 11 ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. At si Senator Amy Marcos ang namuna sa pagdarasal. Kaninang nauna nito bago nagsagawa ng quorum call. At ito na ang panig ng prosecution ay tinawag na sa ngayon si Congresswoman Beatrix Luistro ng Dalawigan ng Batangas. Ganon din sa panig ng depensa si Attorney Michael Poa. Ito na. Puntahan na natin ang impeachment court. Recognize. Kapunan, be recognized. Attorney Kapunan is recognized. Attorney Kapunan, the counsel for the panel of prosecutors, kindly call your first witness, ma'am. Good morning, Your Honors. Attorney Lorna Patao Kapunan, counsel for the petitioners under the direct control and supervision of the House panel of prosecutors. We'd like to call on our first witness, Your Honors, Mr. Roderick C. Wamil. The clerk of court